Welcome back to Madam D Channel. Ako si Madam D at samahan ninyo ako sa ating GMRC 5, Week Siyam, Term 1. Ihanda ang inyong isip at puso. Makinig, makilahok at sabay-sabay tayong matuto. Let's learn and grow together. Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagtalakay natin ngayon ay hihimayin natin ang paksa, tungkulin at sakripisyo ng ating mga magulang. At pag-uusapan natin ang mismong pundasyon ng ating pagkatao. Walang iba kundi ang napakahalagang tungkulin at walang katumbas na sakripisyo ng ating mga magulang. O tagapangalaga para lang mapatibay ang samahan ng bawat miyembro ng pamilya. Kaya buksan natin ang ating mga isipan at simulan natin ang unang bahagi, ang mensahe ng Kantang Anak. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo. Sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang isip na ang kanilang ginagaway para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Sino ba naman sa atin ang hindi nakakaalam sa sikat na kanta ni Freddie Aguilar? Diba, kung pakikinggan talaga natin ng mabuti yung mensahe,
ng kantang anak, makikita natin ang perpektong paglalarawan ng unconditional love o yung walang kondisyong pagmamahal ng isang magulang. Ipinapakita ng kanta kung paano patuloy na umiintindi at nagpapatawad ang magulang kahit paminsan ay naliligaw ang landas ang kanilang anak. Sa kabila ng matitinding pagsubok at hidwaan sa pamilya, ang pagmamahal nila ay nanatiling matatag. At hindi nawawala ang isang napakagandang paalaala nito na gaano man tayo katigas, laging nakabukas ang puso nila para sa atin. At yan ang tunay na nagpapatibay sa pundasyon ng ating pamilya. Ikalawang bahagi, mga tungkulin ng magulang. Ngayon, ihimay natin kung ano ba talaga ang kasama sa pagpapalaki ng anak. Makikita natin na may 5 mahalagang aspeto ng pag-unlad natin bilang tao. At alam nyo ba, ang pag-unlad natin sa mga aspeto na ito ay direktang nakadepende sa aktibong kontribusyon ng ating mga magulang. Nandyan ang kognitibo o kung paano tayo mag-isip. Social cultural ang pakikisalamuha natin sa iba at syempre ang ating physical, mental at spiritual na kalusugan. Sila ang walang sawang humuhubog sa mga ito araw-araw. Sila yung naglalatag ng pundasyon sa kung paano tayo kumilos at maniwala na siya namang magtuturo sa atin. Kung paano natin tratuhin na may pagmamahal ang bawat miyembro ng ating sariling pamilya. Ikatlong bahagi, pagbibigay ng suporta at gabay. Kasama na rito ang mga pangangailangan. Gusto kong pansinin nyo itong 4 na pangunahing pangangailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tinitiyak palagi naman ng mga magulang na meron tayong pagkain, tirahan, damit at edukasyon. Napakahalaga ng edukasyon sa pag-unlad ng isang bata. Di ba sila ang nagbibigay ng suporta at gabay para maihanda tayo sa totoong mundo at sa magiging tungkulin natin sa lipunan. Sa madaling salita, sila ang nagiging pangunahing tagapangarap natin. Madalas nga, isinasantabi pa nila yung sarili nilang pangarap para lang maibigay yan sa atin. Ang ganitong klaseng suporta ang lumilikha ng tiwala at kapanatagan na lalo pang nagpapatibay sa relasyon natin sa loob ng bahay. Pakinggan ninyong mabuti itong napakabigat at makapangyarihang pahayag mula sa ating source material. Walang anumang bagay sa mundo ang nagiging katumbas sa sakripisyo ng magulang. Totoong-totoo yan. Lahat ng ginagawa nila mula sa simpleng pagpapakain, walang katapusang pagpupuyat, pagtatrabaho ng doble hanggang mapagod, hanggang sa pagpapayo ay nagiiwan ng marka, hindi na mabubura kailanman sa ating buhay. Ang buong pagkatao natin mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda ay nakasandig sa walang sawa nilang paggalalay ng kanilang sarili para lamang mapanatiling buo at ligtas ang ating pamilya. Pinapanatili nilang sila ay matibay. Ika-4 na bahagi, epekto sa buong pamayanan. Mayroon tayong napakagandang paghahambing dito. Isipin ninyo sa loob ng tahanan, ang mga magulang natin ang unang nagtuturo sa atin ng mabuting asal. Sila ang nagbibigay ng proteksyon at sila ang nagpuno sa atin ng pagmamahal. Pero tingnan ninyo kung ano ang nagiging epekto nito sa labas. Sa mas malawak na pamayanan, dahil sa maayos na pagpapalaki at matibay na relasyon sa loob ng bahay, magkakaroon tayo ng pamayanan na may kaayusan at disiplina. Nagiging ligtas ang lahat at nagreresulta ito sa isang progresibong komunidad. Dito natin talaga makikita na ang tahimik na sakripisyo ng pamilya sa loob ng tahanan ang tunay na simula ng mga responsable na mamamayan.
sa ating lipunan. Ikalimang bahagi. Paano ba natin susuklian ang mga sakripisyo ng ating mga magulang? So, ang tanong ngayon, paano ba natin maibabalik ang napakalaking pagmamahal na ito ng aktibo? Meron tayong mga tinatawag na pansariling pagpapahayag ng pagmamahal. Simple lang naman ito, pero napakalaki ng epekto. Una, pisikal na ugnayan. Yung paghalik, pagyakap, o kahit yung simpleng pagpapahinga lang ng ulo natin sa balikat nila. Sabi niya, walang mas malaking tiwala kaysa sa ganyang pisikal na tiwala ng isang anak. Ikalawa, yung mga maliliit na handog tulad ng pagpitas ng bulaklak sa hardin o simpleng regalong galing sa puso. Ikatlo, yung sadyang paglalaan ng oras na makasama sila. At ikaapat, ang pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis o pagbabantay sa mas nakakabatang kapatid. Ito yung pinaka-practical na paraan para ipakitang naiintindihan natin at pinapalagan ang kanilang pagod. At bago tayo tuluyang magtapos, sa pagtalakay na ito gusto ko kayong iwanan ng isang napakahalagang katanungan na pag-iisipan ninyo. Ano ang pinakamahalagang sakripisyo na ginawa ng iyong mga magulang o tagapangalaga para sa iyo? At higit sa lahat, paano mo ito aktibong sinusuklian araw-araw? Ang mga natutunan natin ngayon ay hindi lang basta teorya o aralin. Isa itong panawagan para pagnilayan at pagtibayin pa natin ang samahan ng ating sariling pamilya. Kaya, pagkatapos nito, lapitan ninyo sila, yakapin at iparamdam ang inyong buong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagtatalakay, salamat sa pagsama sa akin ngayon. Maraming salamat, dear learners. Tandaan natin, ang mga magulang ay nagsisikap at nagsasakripisyo upang matugunan ang ating mga pangangailangan at mapabuti ang ating buhay bilang anak. Maipakita natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng paggalang, pagtulong, pagsunod, at pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo. Ako si Madam D. Magmahal, gumalang, at magpasalamat sa ating magulang. Thank you for watching!